Sa kabilang dako naman, sa kwarto ni Thea. Ate, magpagaling ka. Makinig ka. Kung may tumating na mabubuting tao na gustong tumulong sa'yo, Hindi. Ihintayin ko kayong gumaling. hindi ko kakayanin kung makikita kitang nahihirapan. Kailangan mong maging malakas para sa ating dalawa. Makaraan ang 1 linggo mula nang ma-confine si Thea sa ospitala. Araw-araw, tumatambay si Leo sa tabi ng higaan ng kanyang ate. Pinanunood ang bawat paghinga nito. Sa mga gabing, mag-isa siya sa evacuation center. Hawak-hawak niya ang pendant na bigay ng kanyang ate. Dalangin sa Diyos na gumaling ito. Ngunit isang umaga, may dumating na mag-asawang nakatingin sa kanya na may habag at pag-asa. Thea, isipin mo ang kinabukasan ni Leo. Dito sa ospital, hindi mo siya kayang alagaan. Kung sasama si Leo sa inyo, ipangako nyo na aalagaan nyo po siya. Pangako namin yan, Iha. Aalagaan namin siya na parang tunay na anak. Hindi! Ate, di ba sabi mo, di tayo maghihiwalay? Leo, minsan ang pagmamahal ay nangangahulog ay ng pagpapalaya para sa ikabubuti mo. Leo, anak, hindi namin pinapalitan ng ate mo. Dagdag na pamilya lang. Maya-maya pa'y, nang sila-sila na lamang ng social worker. Thea, ito ang pinakamabuting desisyon na ginawa mo. Mababantayan si Leo habang nagpapagaling ka. Pangako, babalik ako. Kapag kumaling na ako, kukunin ko po siya. Masakit man sa loob ni Thea ang mangyayari sa kanyang kapatid, pero inisip niya na lamang ang magiging kinabukasan nito. Kinagabihan ng oras na yun. Ate, hindi pa ba talaga pwede? Din lang ako sumama sa kanila. Leo, gusto kong makita kang lumaki na masaya, na hindi nagugutom. Pangako, susunod ako kapag kumaling na ako. Makalipas ang 3 araw, mula ng unang pagkikita nila na mag-asawang iyon, sa loob ng 3 araw na yun, araw-araw silang dumarating sa ospital. May mga dalang pagkain at regalo para kay Leo. Hindi mapakali si Leo sa paulit-ulit nilang pagdating, lalo na't napapansin niyang may kakaiba sa mga tingin sa kanya na para bang may hinahanap at may itinatago. Ate, bakit ganun sila? Sino? Yung mag-aampot sa akin. Araw-araw silang pumupunta rito. Tapos parang may hinahanap sila sa akin. Baka naman gusto ko lang talaga nilang makilala. Magandang umaga. Nandito na kami. Leo, anak, may dala kaming almusal. Po, salamat po. Bakit parang natatakot ka? Hindi po. Nagtataka lang po ako kung bakit parang araw-araw kayo nandito. Dahil gusto ka naming makilala ng mabuti. May problema ba, anak? Hindi niyo po ako anak. Leo, huwag ka nang bumangon, Iha. Dapat nagpapahinga ka. Bakit po kayo nakatingin sa pendant ko? Maganda kasi. Leo, gusto mo bang bumisita sa bahay namin? Ate, Leo, baka maputi yan. Oo, Leo. Maraming laruan doon. Malaki ang bakuran. May swimming pool pa. makalipas ang ilang linggo ng pag-uusap ng mga asawang De La Cruz, pinahintulutan na rin ng ospital na pansamantalang umuwi si Thea sa evacuation center para ihanda si Leo.
Kahit mahina pa ang katawan, pilit niyang kinakaya bawat hakbang, bawat kilos para sa kapatid. Sa munting sulok ng evacuation center, may nakahanda ng mga bagong damit. Bigay na mag-asawang De La Cruz para sa bagong buhay ni Leo. Leo, halika. Subukan mo to. Bakit may mga ganyan? Para maganda ang itsura mo sa bagong bahay mo. Hindi ko susuotin yan. Leo, sige na, pakisuot na lang. Ate, umuubo ka na naman. Ulat, halika na. Subukan mo na kasi yan, Leo. Wala nang nagawa si Leo, kundi sundin na lamang ang iniuutos ng kanyang ate. Ang gwapo naman ng kapatid ko. Ate, bakit parang hindi na kayo babalik? Hindi ganun yun. Sabi mo, tate, wag kong tatanggalin to. Para lagi may connection tayo, itong pendant na bigay mo. Oo, hawakan mo na lang yan palagi. Habang inaayusan si Leo. Ate, yung mga lumang damit ko. Hindi mo na kailangan yun. May mga bago ko ng... Ayoko ng bago. Gusto ko yung luma. Yung may amoy ni nanay at amoy ninyo na may alaala natin. Leo, tama na. Ate, kahit mag-suit ako ng mamahalin, kahit magkaroon ako ng malaking bahay, wala pa rin kwenta yun kung wala kayo. Kaya nga, kailangan mong maging malakas para pagdating ng araw. Proud na proud ako sa'yo. Maya-maya, habang inaayos ang maliit na gamit ni Leo, hindi ko ba pwedeng dalhin yung mga lumang stuffed toy ko? May mga bago ko ng... Kahit po ito lang, please. Regalo niyo sa akin to nung birthday ko, di ba? Sige, tilhin mo. Maulan ang umaga nang maglakad ang magkapatid patungo sa terminal. Hindi alam ni Leo kung bakit sila pumunta roon. Ang alam lamang niya, may importante silang pupuntahan. Mahigpit ang kapit niya sa kamay ng kanyang ate na kahit mahina pa, pinipilit ang sarili na maglakad sa bawat hakbang ni Thea. Ang bigat, hindi lang sa kanyang katawan, kundi pati na rin ang kanyang kalooban. Ate, bakit tayo nandito? May darating na importanteng tao. Sino? Yung mag-asawang laging bumibisita sa ospital? Leo, umupo ka na muna dito. Ate, namumutla ka. Bakit mo hinawakan ng pendant na bigay mo sa akin? Nakikita mo ba tong bato? Kanet ito. Kapag pinagmasdan mo, parang may apoy sa loob. Ngayon ko lang napansin. Parang magic. Alam mo, may magic nga ito. Talaga, ate? Oo, kapag nilulungkot ka, kapag namimiss mo ko, hawakan mo lang to. Teka, bakit parang namamaalam ka? Leo, pakinggan mong mabuti ha. Ano man ang mangyari, huwag mong iwawala ang pendant na yan. Kapag nalulungkot ka, hawakan mo lang yan at isipin mo ko. Ate, Darating ako. Pangako, darating ako. Leo, tandaan mo, mahal na mahal kita. ate, bakit ganito? Teka, anong... Patawad. Patawad kung hindi ko kayang alagaan ka ng maayos. Ate, hindi. Ate, wag mo ko iiwan. Para sa'yo din to. Para sa kinabukasan mo. Hindi, ayoko. Sabi mo walang iwanan. Babalik ako. Susundan kita. Pero sa ngayon,
kailangan mo munang sumama sa kanila. Halika na, Leo. Ate! Ate, please, huwag mo kong ibibigay sa kanila! Hawakan mo lang yung pendant, at mararamdaman mo ko. Nandiyan lang ako, Leo. Laging nasa tabi mo. Halika na. Ate! Ayoko! Ayoko po sumama sa inyo! Ate! Ate, huwag mo ko iwan sa kanila! Patawad, Leo. Patawad. Mahal na mahal kita. Pagkatapos umalis ng sasakyan, nanatiling nakatayo si Thea sa bus terminal, nakatitig sa direksyon na pinanggagalingan ng kotse. Ang luha ay patuloy na umaago sa kanyang mga pisngi. Hinawakan niya ang pendant na nakasabit sa kanyang leeg, kapareho ng ibinigay niya kay Leo. Pagpasensyahan mo na ako, Leo. Para sa ikabubuti mo ito. Bulong niya sa hangin. Sa mga sumunod na araw, abalang-abala si Thea sa paghahanap ng trabaho. Kahit mahirap, kailangan niyang pagsikapan para sa araw-araw dahil nais siyang balikan si Leo. Tuwing gabi, tinitingnan niya ang larawan nilang magkapatid. Subalit, sa maliit na karinderiya ni Aling Minda, may nakasabit na lumang TV sa sulok. Nagpapahinga si Thea matapos maglinis ng tindahan nang biglang tumigil ang palabasa para sa breaking news. Isang malagim na insidente ang naganap kagabi sa mababang tulay. Ayon sa mga saksi, pinagbabaril ang isang itim na SUV na pagmamayari ng kilalang mag-asawang De La Cruz. Base sa report ng PNP, May nahulog sa aksidente ilog ang mababang sasakyan tulay. kasama ang mag-asawa at ang kanilang 7 taong gulang na ampong anak. Ayon kay Police Chief Garcia, natagpuan na ang mga bangkay ng mag-asawa. Subalit, hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang paghahanap sa batang kasama nila. Hindi! Hindi! Thea, anong nangyayari sa'yo, Kinumpirma ng mga anak? pulis na ang bata ay si Leo De La Cruz, nakakaampun pa lamang ng mag-asawa noong nakaraang linggo. Hindi! Si Leo! Patuloy Ang ang kapatid search and ko! rescue Diyos operation ko! sa ilog. Yung At kapatid ayon mo sa yun. diving team, Yan! Yung kotseng yan! Yan ang kumuha kay Leo! Leo! Thea, sandali! Sa labas ng karinderiya, tumakbo si Thea sa kalsada. Hindi alintana ang mga sasakyang dumaraan. Thea, delikado! Kailangan kong puntahan si Leo! Baka buhay pa siya! Anong nangyayari? Yung kapatid ni Thea, Mare. Yung nasa TV. Napalood si Thea sa gitna ng kalsada. Hinawakan ang pendant sa kanyang liig. Leo! Sabi ko sa'yo, dadating ako eh. Hindi dapat kita pinabayaan. Hindi dapat. Lumapit si Aling Minda at ang bakla. Inakay si Thea paalis ng kalsada. Tama na, anak. Halika na. Pangako ko po sa kanya. Babalikan ko siya. Pangako. Sa TV, sa loob ng karinderiya, patuloy ang pagbabalita habang ipinapakita ang rescue operation sa ilog. 2 araw matapos ang balita sa loob ng barong-barong ni Thea. Thea, nandyan ka ba? Tahimik sa loob ng bahay. Nakaupo si Thea sa sulok, nakatitig sa kawalan. Sa kanyang mga kamay, mahigpit ang hawak sa kanyang pendant. Abay, ganyan pa rin siya. Hindi pa rin kumakain. Oo, Mare. Mula nung mapanood niya yung balita, parang nawala na sa sarili. Abay, kawawa naman. Paano ba natin yan matutulungan? Lumapit si Aling Minda kay Thea. May dalang mainit na sabaw. Anak, kumain ka na. Gumawa ako ng mainit na sabaw. Hindi umimik si Thea. Nakatitig lang sa pendant. Teya, anak.
Ay, kausapin mo naman kami. Naghihintay siya. Ano? Sino ang naghihintay? Si Leo. Sabi ko dadating ako. Naghihintay siya. Ay, Mare, parang hindi na maganda to. Kailangan kong pumunta sa terminal. Baka nandun anak, siya. walang terminal. Hindi. Dito ka lang. Nandun Ano si ba, Leo. anak? Naghihintay siya. Sabi ko babalikan ko siya. Nagpupumigla si Thea habang pinipigilan ng dalawang matanda. Ay, Mare, tawagin mo na si Mang Berting. Eh, tulungan tayo rito. Sige na. Ay, Teya. Sige, tatawagan ko. Leo. Leo, patawad. Patawad. Naglulupasay si Thea. Hindi malaman ang kanyang gagawin. Maya-maya pa'y dumating si Mang Berting, ang security guard ng barangay. Anong nangyari? Berting, tulungan mo kami. Si Taya kasi. Anong nangyari? Hawakan mo lang ito, Leo. Dadating ako. Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Papaano? Wala siyang pera. Ay mag-ambagan na lang tayo. Kawawa naman ang bata. Habang pinag-uusapan ng mga kapitbahay kung paano tutulungan si Thea, patuloy siyang nakaupo sa sulok, paulit-ulit na bumubulong. Babalikan kita, Leo. Pangako, babalikan kita. Ang mga kapitbahay ay nagkatinginan, ramdam ang bigat at kalungkutan at kawalan ng pag-asa sa mata ni Thea. Sana talaga may magawa tayo. Oo nga, Mare. Abay, hindi natin pwedeng pabayaan na lang na ganito. Sa labas ng barong-barong, unti-unti nang lumulubog ang araw habang ang loob unti-unting nalulunod si Thea sa kanyang kalungkutan at pagkawala. Sa pag-agos ng panahon, mabilis na nangaglagas ang dahon sa tangkay ng panahon. Hindi alam ni Leo na sa araw ng aksidente, isang kamay ang humila sa kanya mula nang lumubog ang sasakyan. Si Mang Beron, isang mangingisda na nakakita sa pagkahulog ng kotse, ang naging tagapagligtas niya. Sa halip na ibalik sa mga otoridad ang batang walang malay tao, pinili niyang palakihin ito bilang kanyang sariling anak. Sa unang mga taon, madalas magising si Leo sa mga bangunguta, mga imahe ng tubig, putik at dugo. Ngunit mas madalas ang mukha ng kanyang ating si Thea, ang pendant na bigay nito sa kanya, hindi niya inaalis kahit kailan. Dumating ang araw, lumaki na si Leo, simpleng pamumuhay, natuto siyang mangisda kasama si Mang Beron. Sumasama sa kanya sa gabing pangingisda, unti-unting natutunan ang mga lihim sa dagat at ang dilim. Napansin ni Leo na may kakaibang nangyayari sa kanilang lugar. Mga taong bigla na lamang nawawala, may mga bangkay na natutuklasan. Ngunit kakaiba, ang mga biktima, pawang mga taong kilala sa lugar bilang masamang tao, mga adik, mga rapist at mga mamamatay tao. Naging mapagmasid si Leo. Hindi niya maiwasang mapansin sa tuwing may nawawala. Kadalasan, galing sa pangingisda si Mang Beron. Sa edad na 24, hindi na siya ang dating batang walang kamalay-malay. 12:00 ng gabi, nang makarinig si Leo ng yabag sa labas ng kanilang kubo. Sumasayaw ang mga dahon ng kawayan sa hanging malamig sa loob niya. Alam niyang si Mang Beron iyon, ngunit hindi na siya mapigilang mag-alala. Alam niyang si Mang Beron iyon, ngunit hindi niya mapigilang mag-alala. Tay, kayo na ba yan? Oo anak, ako ito. Tay, bakit po kayo natagalan? May nangyari po ba? Wala naman anak. Maraming isda lang talaga. Tay, may balita po kasi. Tungkol saan? Sa mga aswang ho, may natagpuan na naman daw pong bangkay sa may mababang tulay. Ah, yun ba? Nag-aalala po ako sa inyo. Delikado po sa labas. Natatakot ka ba sa aswang anak?
Hindi naman po sa ganun, pero Wala ka bang napapansin sa mga biktima ng aswang? itay, Mga masasamang loob lang ang kanilang binibiktima. Kung hindi may record ng pagpatay, panggagahasa o pagiging adik, yun ang mga pinapatay ng mga aswang. bakit niyo napansin yun? Paano niyo nalaman ganun? Matagal na akong nakatira rito, anak. At isa pa, mabuti akong tao. Kaya sigurado akong hindi ako aatakihin ng mga aswang. Pero tay, paano kung... May mga bagay sa mundong ito na hindi dapat kinatatakutan, anak. Ang dapat nakatakutan ay ang mga taong walang konsensya. Yung mga taong sinasaktan ng kapwa. Tulad po ba ng mga umampun sa akin dapat noon? Oo, tulad nila. Hindi mo alam, pero yung mga umampun sana sa'yo, may madilim silang sikreto. Ano pong sekreto? Sa tamang panahon, anak. Sa tamang panahon, malalaman mo rin. Tay, sigurado ba kayong okay lang kayo? Oo naman, anak. Mas dapat nga ikaw ang mag-iingat. May mga bagay na mas delikado pa sa aswang. Ano yun? Ang makalimot sa kung sino ka at sa mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Hinawakan ni Leo ang pendant. Inalala ang muka ng kanyang ate. O siya, matulog ka na. Mahaba pang bukas. Kayo rin po. Bago matulog, napatingin si Leo sa bintana. Sa di kalayuan, may narinig siyang kakaibang tunog. Pero sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot. May kung anong kapayapaan sa mga salita ni Mang Beron na kahit pa may mga bagay na hindi niya lubos maintindihan. Sa kabilang dako naman, araw-araw paulit-ulit ang pagmamalupit ni Hana kay Thea mula sa paggawa ng walang katapusang gawaing bahay hanggang sa pag-iinsulto. Tila walang katapusan ang pagpapahirap. Sa bawat umaga, sinisimula ni Thea ang kanyang araw-araw na paglilinis sa bahay. Paulit-ulit hanggang sa mangintay na ang mga kabay niya sa sabon at kemikal. Ngunit kahit gaano niya man linisan, laging may nakikitang mali si Hana. Ang tamad-tamad mo! Araw-araw, ito ang sigaw ni Hana. Hindi ka karapat-dapat sa kuya ko! Dati-rati, tahimik si Thea sa mga pang-aabuso. Ngunit sa mga nakarang araw, may kakaibang pagbabago sa kanya. Para siyang kandilang unti-unting natutunaw hanggang sa wala nang matira. Kundi ang mitsang naghihintay na lamang na magliyab. Ano ba tong ginawa mo? Ito na yung malinis sa'yo, ha? Nililinis ko naman pong mabuti. Nilinis? Tingnan mo nga tong mga sulok, oh. Pati ang inodoro, tingnan mo. Biglang hinablot ni Hana ang buhok ni Thea. Akala mo siguro, Enrico! pwede ka na magpabaya kasi asawa ka na ng kuya ko, no? Hindi po, nilinis ko naman talaga eh. Tingnan mo nga itong mabuti, oh. Ang dumi-dumi. Tingnan mong mabuti. Inilublob ni Hana ang ulo ni Thea sa inidoro. Oo, ayan. Nakikita mo ba, ha? Nakikita mo bang hindi malinis? Wala kang kwenta! Kahit simpleng paglilinis ng banyo, hindi mo magawa! Hindi dyan ang bagay sa'yo! Biglang nagbago ang mata ni Thea. Isang kislapa na kung anong matagal nang nakatago. Tama na! Ha? Anong sabi mo? Tama na! Iwan mo ko! Hindi ko alam kung anong kasalanan ko sa'yo. Hindi ko alam kung bakit suktulan ang galit mo sa akin. Iwan mo sa akin ako! Sasabihin mo ito kay kuya! Sasabihin mo, tulad ng lahat ng kasinungalingang sinabi mo tungkol sa akin. Peste ka! Wala kang kwenta! Hindi ka karapat-dapat kay At kuya! sino karapat-dapat? Ikaw?
Ikaw? Yan! Para maranasan mo rin kung anong pakiramdam ng inilulublob sa inyo, Toro! Walang hiya ka! Kaya ayaw kita sa kuya ko! Dahil ang hirap panoorin na nasasayang sa'yo ang kuya ko sa isang babaeng walang pinag-aralan! Sa isang babaeng... Sa isang babaeng ano? Sabihin mo! Sabihin mo sa mukha ko! Sa labas ng banyo, naririnig ang mga sigawan at kalabog. Ang tubig sa inidoro ay tumatapon na sa sahig habang patuloy na naghahamok sina Thea at Hana sa banyo. Naririnig din ang pagbukas ng pinto sa sala. Hindi nila napansin ang mga yapak na papalapit hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng banyo. Anong nangyayari dito? Nakita niya si Hana, basang-basa at umiiyak. Kuya! Kuya, tulungan mo ako, kuya! Bago pa makasagot si Thea, dumapo na ang kamuo ni Saro sa kanyang mukha. Natumba siya sa tabi ng inidoro. Sauro, hindi mo naiintindihan. Anong hindi ko naiintindihan? Na sinasaktan mo ang kapatid ko? Baliw siya, kuya! Baliw siya! Bigla nilang akong nilublob sa inodoro! Gusto niya akong patayin, kuya! Hindi totoo yan. Siya ang naunang... Hinawakan ni Sauro ang braso ni Thea at pinigilan. Tumigil ka! Hawakan mo siya, kuya! Sige! Kailangan niyang uminom ng gamot! Hindi! Pagawalin mo ko! Sinungaling siya! Bumalik si Hana, may hawak ng bote ng gamot at tubig. Baliw! Kaya ka pinapainom ng gamot kasi baliw ka! Hindi ako baliw. Alam mo yan. Alam mo hindi ako baliw. Uminom ka na ng gamot! Pinipilit ni Hana na isubo ang tableta kay Thea. Hindi. Ayoko. Sauro, makinig ka sa akin. Bukin mo! Para sa ikabubuti mo to! Napilitan si Thea na lunukin ang gamot. Salamat, kuya! Salamat at dumating ka! Dahil kung hindi, baka pinatay na ako ng baliw na yan! Unti-unti nang nanghihina si Thea. Anong ginawa mo sa akin? Lumuwag ang hawak ni Sauro nang maramdamang nanghihina na si Thea. Bakit? Bakit parang humihikot ang paningin ko? Hayaan mo na siyang mahiga, kuya. Mabuti nga yan sa kanya. Natumba si Thea sa sahig. Hindi na kayang ipaglaban ang sarili. Leo, tulungan mo ko. Leo. Hana, sigurado ka ba sa dami ng gamot na pinano mo? Oo naman, kuya. Yan yung kailangan niya eh. Para sa ikabubuti niya yan. Unti-unting dumilim ang paningin ni Thea hanggang sa tuluyan na itong nawalan ng malay tao. Tulog ka na, baliw. Tulog ka na. Sa sahig ng banyo, nakahandusay si Thea habang magkayakap sina Sauro at Hana, tila walang nangyari. Mabigat ang mga mata ni Thea nang magising kinaumagahan. Ang epekto ng gamot hindi pa rin lubusang nawawala. Parang may makapal na ulap sa kanyang isipan. Ang kanyang katawan ay namamanhid pa rin. Nakaupo siya sa sulok ng silid, nakatitig sa kawalan, habang ang mga pangyayari sa banyo parang masamang panaginip na paulit-ulit na umiikot sa kanyang alaala. Sa kwarto ni Sauro, nakahandusay na si Thea sa isang sulok at tulala. Oh, nagising na pala ang baliw mong asawa. Walang tugon si Thea. Nakatulala lamang ito. Tingnan mo siya, kuya, oh. Parang estatwa. Epekto pa yan ng gamot. Kuya, hindi ko maintindihan. Anong hindi mo maintindihan? Bakit ba kasi pinakasalan mo pa yung babaeng yan? Wala naman yung kwenta. Tsaka marami namang karapat-dapat para sa'yo. Bakit pinili mo pa rin yung baliw na si Thea na yan?
Alam kong gagaling siya. Babalik siya sa katinoan. Lumapit si Hana. Halos yakapin na si Sauro. Mas baliw ako sa asawa mo. Hana? Oo, mas baliw ako. At magbabaliw ako kung hindi ka mapapasa sa akin. Sa sulok ka. Gumalaw ng konti si Thea. Parang may bahagi ng kanyang isipan na nauunawaan ang nangyayari. Kaya angkinin mo na ako. Ipapadama ko sa'yo ang hindi niya kayang ibigay. Hindi. Hindi tama to. Angkinin mo ako. Sa loob ng magulong isipan ni Thea, may mga imahe, ang pendant ni Leo, ang pangakong pag-aalaga, at ang trahedya sa tulay. Lahat ng ito, umiikot-ikot habang pinanunood niya ang kanyang asawa at ang kapatid nito. Leo, Parang walang nakaririnig sa kanya. Ang silid ay napuno ng ungol at halinghing habang sina Sauro at Hana ay nalulod na sa kanilang pagnanasa. Sa sulok ni Thea, patuloy na nakatitig ang mga matang walang emosyon. Ang isip ay wala sa kasalukuyan, naglalakbay sa mga alaala noong mga panahong hindi pa siya ganun na nawawala na ng pag-asa. Sa kabilang dako naman, ilang linggo nang hindi makatulog ng maayos si Leo. Sa tuwing maririnig niya ang mga kwento ng mga kapitbahay tungkol sa mga nawawalang tao, laging may kakaibang pakiramdam siyang bumabagabag sa kanya. Hindi niya maiwasang mapansin na ang pagkawala ay laging nangyayari tuwing mga gabing wala si Mang Beron sa bahay. Hating gabi, madilim ang kwarto ni Leo, tanging mahinang liwanag ng buwan ang pumapasok sa bintana. Ngayong gabi, kailangan ko malaman na biglang may kalabog sa kusina. Punyeta! Dahan-dahang bumangon si Leo, lumapit sa pinto ng kanyang kwarto. Hindi ka na makakaalis nang hindi ko malalaman. Sumilip si Leo sa pinto. Nakita si Mang Beron na nagmamadaling magbihis ng itim na damit. Mabilis. Dapat mabilis. Biglang may malakas na kalabog sa labas ng bahay. Napatingin si Mang Beron sa bintana. Leo, anak. Gising ka ba? May problema ba, Itay? Wala. Wala. Matulog ka na ulit, anak. May kailangan lang akong gawin. Pero gabing-gabi na ho. Importante to, anak. Huwag ka mag-alala. Lock mo lang yung pintuan. Umalis si Mang Beron. Naghintay si Leo ng ilang segundo. Alam ko may tinatago ka, Itay. Ngayong gabi, kailangan malaman ko kung ano yun. Mabilis na nagbihis si Leo. Sinuot niya ang itim na jacket na bigay sa kanya ni Mang Beron noong nakaraang Pasko. Ate patawad. Alam kong ipinangako ko sa'yo na magiging mabuting anak ako. Pero kailangang malaman ko ang totoo. Lumabas si Leo ng bahay. Ang gabing dating tahimik, ngayon puno ng kakaibang ingay. May mga kaluskos ng dahon, huni ng mga ibon sa di tamang oras at ang mahinang yapak ni Mang Beron sa malayo. Bakit ba sa tuwing may mawawala, laging nasa labas ka? Sinundan ni Leo si Mang Beron. Gumapang sa dilim, bawat takbang ay maingat, tulad ng turo ng kanyang matanda tungkol sa pangingisda sa gabi. Ha? Mabilis na nagtago si Leo sa likod ng malaking puno ng mangga. Nakita niyo ba ako? Lumingon si Mang Beron sa paligid. Sa liwanag ng buwan, may kakaiba sa kanyang mata. Isang kislapa na hindi dating napapansin ni Leo. Malapit na. Malapit na. Binilisan ni Mang Beron ang lakad. Halos tumakbo na ito. Saan ka pupunta, Itay? Anong ginagawa mo sa gabing ito?
Sa bawat hakbang ni Leo, mas tumitindi ang kabog ng kanyang dibdib. Ang mga tanong na matagal nang kumakatok sa kanyang isipan ay nagbabadyang sumabog. Mga masasamang loob lang ang kanilang binibiktima. Tay, anong ibig sabihin nito? Saklolo! May narinig silang sigaw mula sa di kalayuan. Isang babaeng humihingi ng saklolo. Andyan ka na pala! Tumakbo si Mang Beron sa sumisigaw. Tay, anong gagawin ni Tay? Sinundan ni Leo ang umampun sa kanya. Sa unang pagkakataon ay natakot siya, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa katotohanan hindi niya maaring matuklasan. Ate, patnubayan mo ko. Tulungan mo ko maintindihan ito. Ang dilim ng gabi, tila mas lumalalim. Ang mga yapak ni Leo mas bumibigat sa bawat takbang patungo sa katotohanan na matagal niya nang pinagdududahan. Sa madilim na kalsada, ang mga ilaw ng kotse at ilang poste lamang ay nagbibigay liwanag. Nakatigil ang magarang itim na Mercedes-Benz sa gitna ng daan. Hoy, matanda! Ano bang problema mo? Malis ka nga dyan! Nakatayo si Mang Beron sa harapan ng kotse, hindi gumagalaw. Ang kanyang anino ay lumaki sa liwanag ng headlight. Mabuti naman. At mag-isa kang nagmaneho sa ganitong oras. Hana, Paano mo nalaman ang pangalan ko? Sino ka ba? Biglang hinampas ni Mang Beron ang hood ng kotse. Nagkaroon ng malaking yupi. Walang hiya ka! Ang mahal-mahal ng kotse ko! Anong ginawa mo? Biglang binuksan ni Hana ang gloves ng compartment. Kinuha ang baril. Hindi niya pwedeng saktan si Mang Beron. Aalis ka o guguhitan ko ng butas yung mukha mo! Unti-unting nagbago ang anyo ni Mang Beron. Ang kanyang balat ay dumilim. Ang mga kuko ay humaba. subukan mo! Binasag ni Mang Beron ang windshield ng kotse gamit ang kanyang kamao na ngayon ay mas malaki at mas maitim. Walang hiya! Aswang! Nagpaputok ng baril si Hana 2 beses pero mabilis na umiwas si Mang Beron. Tama na! Tama na! Tay Beron! Lumundag si Mang Beron sa bubong ng kotse. Yumanig ang buong sasakyan. Mamamatay ka! Mang Beron! Mag-ingat kayo! Tinamaan si Mang Beron sa dibdib pero hindi siya natumba. Leo! Takbo na! Takbo! Hindi! Imposible! Biglang may paparating na sasakyan sa di kalayuan. Dali! Bago pa may makakita! Hinila ni Mang Beron si Leo. Ang kanyang mga paa ngayon ay mabilis at mas malakas. Mang Beron, kayo po ang... Makinig ka. May sasabihin ako. Sa likuran nila, narinig ang sigaw ni Hana. Tulong! May aswang! May aswang! Tulong! Patuloy silang tumakbo sa dilim. Ang mga yapak ni Mang Beron ay nag-iwan ng mas malalim na bakas sa lupa. Sandali lang ho! Wala nang oras. Kailangan mong malaman ang tungkol sa kapangyarihan. Maya-maya pa'y nakarating na sila sa isang madilim na bahagi ng gubata malayo sa kalsada. Leo, pakinggan mo ako. Hindi ako ordinaryong tao. Alam mo ko ho, nakita ko. Pero bakit ngayon nyo lang sinabi sa akin? Sa malayo, may mga sirena ng pulis ang maririnig. Malapit na. Malapit na ang oras. Kailangan mong magmana. Lumakas ang mga sirena. Malapit na ang mga pulis. Mang Beron, huwag ho. Ang kapangyarihan, kailangan mong gamitin para sa tama.
Biglang bumangon si Mang Beron, hinawakan ang kamay ni Leo. Tanggapin mo ang aking regalo. Nagsimulang mag-alab ang mata ni Mang Beron. May kumikinang na ilaw na lumipat mula sa kanya papunta kay Leo. Ang pagtakbo nila sa dilim, tila walang katapusan. Ang bawat yapak ni Mang Beron nag-iiwan ng patak ng dugo sa lupa, ngunit hindi siya tumigil. Ang kanyang mga brasong nakahawak kay Leo nanginginig sa kahinaan, subalit may lakas pa rin at sapat para protektahan ang binata. Sa bawat takbang papunta sa kanilang kubo, ramdam ni Leo ang bigat ng katawan ni Mang Beron na sumiseryoso na. Ang dating malakas na presensya ng matanda, unti-unti nang humihina, katulad ng pagkawala ng dugo sa kanyang sugat. Leo, tulungan mo ako makaupo. Daan-daan lang ho. Kailangan nating gamutin yung sugat nyo. Hindi na mahalaga ang sugat na ito. Paano naman po hindi mahalaga? Dugaan po kayo. May mas mahalagang bagay tayong dapat pag-usapan. Siguro nga. Bakit yung ginawa yun? Bakit yung hinarang yung kotse niya? Anong plano niyo? Patayin siya? Alam mo ba kung sino ang babaeng yun? Hindi ko siya kilala. Pero bakit galit kayo sa kanya? Hindi mo alam ang kasalanan niya. Ang mga kasamaan niya. Anong ibig niyong sabihin? Bago ko sabihin, gusto ko munang malaman. Hindi ka ba nagagalit sa akin? Sa nakita mo? Matapos kong matuklasan, wala naman akong dapat na ikagalit. Dahil utang ko sa inyo ang buhay ko. Kung hindi niyo ako sinagip, nang mahulog ang sinasakyan na mag-aampon sa akin noon sa ilog, matagal nang pinagpiyasahan ng mga isda ang aking katawan. Salamat. Salamat at nauunawaan mo ko. Subalit, pwede ko bang malaman kung bakit ganun na lamang ang galit mo sa babaeng yun? Maldita ang babaeng yun. Nasubaybayan ko kung paano niya ginagawan ng kahayupan ang asawa ng kapatid niya. Sinasamantala niya ang kahinaan nito. Ano? May babae. Asawa ng kapatid niya. Araw-araw kong nakikita kung paano siya inaapi. Kung paano siya pinahihirapan. Pero Chong, bakit hindi na lang kayo humingi ng tulong sa mga pulis? Hindi ganun kasimple. May mga bagay na hindi kayang lutasin ng batas ng tao. Tay, ano pong gusto niyong gawin ko? Makikiusap sana ako sa'yo. Bago mo hanapin ang ate mo, pwede bang tulungan mo muna ang babaeng inaapi niya at ng kapatid niya? Paano niyo na lamang may hinahanap akong ate? Matagal na kitang binabantayan, Leo. Mas matagal pa sa alam mo. Tay Beron, Maipapangako mo ba? oo, para sa inyo gagawin ko. Mabuti. Dahil may kapangyarihan akong ibibigay sa'yo. Kapangyarihang tutulong sa'yo para magawa mo ito. Biglang umubo ng malakas si Mang Beron na may kasamang dugo.
Tay Beron, kailangan madala kayo sa ospital. Hindi na. Makinig ka, Leo. May kailangan pa akong ibigay sa'yo. Ang dugo ni Mang Beron patuloy na dumadaloy sa sahig ng kubo. Ang bawat pataka ay parang orasan na nagbibilang ng natitirang mga sandali. Ramdam ni Leo ang pangangatog ng mga kamay ng matanda habang nakahawak sa kanya. Hindi sa takot, kundi sa kahinaan ng katawan na unti-unti nang nauupos. Leo, malapit na. Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Kailangan nating... Hindi na. Alam ko na. Hindi na ako magtatagal. Hindi ho! Kaya pa natin! Makinig ka. May ibibigay ako sa'yo. Dumidilim na ang paligid ng kubo. Ang ilaw ng gasera kumikislap na parang nadamay sa tensyon ng mga sandaling yun. Ano yun? Ano yun, Tay Berong? Ang kapangyarihan. Ang lakas na taglay ko. Ibibigay ko sa'yo. Pero, paano ho? Hawakan mo ang aking mga kamay. Ipikit mo ang iyong mga mata. Sumunod si Leo. Hinawakan ang kamay ni Mang Beron. Damhin mo ang enerhiyang dadaloy. Biglang nagkaroon ng maliwanag na kulay asul na liwanag sa pagitan ng kanilang mga kamay. Tay Beron, ang init ho! Tanggapin mo ang aking kapangyarihan. Tay Beron! Gamitin mo ito ng may karunungan at may puso. Lumakas ang liwanag, pumuno sa buong paligid. Ipangako mo na gagamitin mo ito para sa kabutihan. Ipinapangako ko. Hanapin mo siya, ang iyong kapatid. Alam ko, iyon ang pinakahahangad mo. Oh, opo, Tay Beron. Hanapin ko po siya. Pero tandaan mo, may mga bagay na dapat mong gawin muna. May mga taong kailangan mong tulungan. Unti-unti nang humihina ang liwanag. Pero ramdam pa rin ni Leo ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan. Nararamdaman ko ang lakas. Mabuti. Alam kong ikaw ang tawang tao para magmana nito. Biglang nanghina si Mang Berona, halos matumba. Tay Beron! Tandaan mo ang iyong pangako. Tulungan mo sila. Hanapin mo ang iyong kapatid. Gamitin mo ang kapangyarihan para sa tama. Ipinapangako ko, hindi ko po kayo bibiguin. Maraming salamat po. Pinapangako ko, gagamitin ko po ang kapangyarihang ito para sa kabutihan, para sa mga taong nangangailangan, para mahanap ang kapatid ko. Hindi pa man natatapos, biglang may narinig na silang mga sigawan sa di kalayuan, mga yapak ng maraming tao, mga liwanag ng sulo. At galit na mga boses ang pumuno sa katahimikan ng gabi. Ang kapayapaan ng sandaling yun ay napalitan ng tensyon at pangamba. May liwanag at sulong papalapit sa kubo.
naririnig ang galit ng mga taong bayan. Doon! Doon nakatira yung mga aswang! Dalian nyo! Punta natin ang mga sula! Dalit ka lang pa rin ang basura yan! Kailangan mamatay sila! Tay, kailangan na nating umalis. Hindi na ako makakalakad. Lumakas ang sigawan at mas papalapit na papalapit pa. Dalihan natin! Ang aswang patayin! Patayin! Diyan! Nandyan! Diyan nakatira yung mga aswang! May mga batong bumagsak sa bubong na kubo. Sugurin nyo yung bahay nila! Patayin nyo yung mga aswang! Tay, umalis na tayo! Sunugin nyo yung bahay nila! Patayin nyo yung mga aswang na yan! Tayo na, Tay! Tayo na ho! Leo! Tay, Beron! Mabilis na itinulak ni Mang Beron si Leo sa gilid. Ilang putok ng baril ang tumagos sa katawan ni Mang Beron. Ngunit tumagos lamang ito sa katawan ni Mang Beron. Tay! Tay, Beron! Natumba na si Mang Beron at duguan. Hindi! Hindi! Sa pangalawang pagkakataon, nailigtas kita. Pero bakit? Bakit niyo ginawa ito? Makinig ka. Wala nang oras. Mas lalo pang lumakas ang mga sigawan. Patayin ang aswang! Patayin nyo silang lahat! Patayin! Sunugin niyo ang kubo! Sunugin! Sunugin natin! Sunugin! Ayan! Alam mo na kung gaano kasama ang babaeng yan. Tay, Beron! Tulungan mo ang babaeng inaapi niya. Sundan mo siya. Nagsimula na magsindi ng apoy ang mga tao. Pero lumayo ka muna rito. Ikaw na ang isusunod nila. Hindi ho! Isasama ko kayo! Hindi ko kayo pwedeng iwan dito! Gamitin mo ang kapangyarihan. Ngayon, Leo. Ngayon. Pumikit si Leo. Dinama ang bagong lakas ng kanyang katawan nang dumilat siya. Nasa ibang anyo na siya. Nagsimula namang pumasok ang usok sa kubo. Sigurado akong nasa loob pa sila ng kubo! Unti-unti nang nawala ang figuran ni Leo sa dilim gamit ang kapangyarihang minana niya. Ang huling tingin niya sa katawan ni Mang Beron ay nakangiti pa rin sa kabila ng kamatayan. Paalam. Paalam, Tay Beron. Tutuparin ko ang aking pangako. Nasunog ang buong kubo. Habang dahan-dahan namang lumayo si Leo, hindi nakita ng mga galit na mga tao. Sa kanyang likuran, naririnig niya pa rin ang sigaw ni Hana na galit ang tinig. Kasama na ang mga tao. Pero wala siyang takot. May bagong lakas sa kanyang dibdib. May bagong misyon sa kanyang puso. Pagkatapos noon, umuwi na si Hana. Sa dilim ng gabi, pumasok ito sa loob ng bahay ni Sauro at Thea. Sa isang sulok, nakaupo si Sauro, nakaharap sa mesa kung saan nagkalat ang mga bote ng alaka. Ang kanyang mga matay mapupula, ang kanyang hiningay mabigat sa amoy ng alaka. Sa kabilang sulok naman, nakakadena si Thea sa isang poste. Ang mga kamay at paa nakatali ng maayos, ang mga matay malayo ang tingin na parabang nasa ibang mundo. Kuya, mukhang masaya ka. Ana, bakit ka nandito? Nag-worry lang ako sa'yo. Tingnan mo nga yung sarili mo, oh. Tumingin si Hana kay Thea na nakakadena. Oh, kumusta yung baliw mong asawa? Nakatingin pa rin sa kawalan? Huwag mo siyang tawaging baliw. Eh bakit naman hindi? Tingnan mo nga yung sarili mo. Nalulunod ka na sa alak dahil sa kanya. Lumapit si Hana kay Thea. Ngayon alam mo na. Kumuha ka ng batong ipupukpok sa ulo mo. Tumawa si Hana ng malakas.
Alam kong nagkamali ka sa pagpili sa babaeng pobre at baliw na yan. Tumingin kay Teya. Nabaliw yan dahil ipinaampun niya ang kanyang kapatid para sana umasenso ang buhay niya. Pero sa kasawiang palad, na disgrasya ang sinasakyan ng mag-aampon sa kapatid niya. Ayun, nahulog sa ilog. Hindi na natagpuan ang bangkay ng kapatid niya. Kaya yun yung dahilan ng kinabaliw niya. Tumulo ang luha ni Teya habang nakatingin sa kawalan. Tingnan mo ko, Sauro. Bakit ka naguhubad? Para makita mo ang dapat mong makita. Tumigil ka. Alam mong hindi tayo tunay na magkapatid sa laman. Sa papel lang. Humikbi si Teya sa sulok sapagkat wala siyang magawa sa ginagawa ni Hana sa kanyang asawa. Alam mo rin kung bakit ako pumayag na ampunin ka ni na mama at papa. Dahil gusto na kita noon pa. Lumapit ito kay Sauro. Ito rin yung dahilan kung bakit ako hindi humihiwalay sa inyo. Dahil hanggang ngayon, hindi ako papayag na mapunta ka lang sa baliw na yan. Mas baliw ka pa sa asawa ko. Oo, mas baliw ako. At mababaliw ako kung hindi ka mapapasakin. Mas lalo pa itong lumapit kay Sauro. Kaya ang kinin mo ko, ipapadamo ko sa'yo ang hindi niya kayang ibigay. Ang kinin mo ako, Sauro. Tumulo ang luha ni Teya habang pinanunood ang eksena. Unti-unting bumibigay si Sauro sa tukso ni Hana. Leo, patawad. Hindi kita naprotektahan. Hindi kita nahanap. Natapos ang eksena sa hikbi ni Teya habang ang kanyang asawa nahuhulog sa tukso ng babaeng nagkukunwaring kapatid. Sa dilim ng gabi, sumapit si Leo sa bahay kung saan sinabi ni Mang Verona na makikita niya ang babaeng kailangan niyang tulungan. Maingat siyang lumapit gamit ang kapangyarihang minana niya nang hindi siya napapansin. Ang bahay ay tahimik pero ramdam niya ang bigat at kalungkutang nakabalot dito. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Sa liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana, nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa sulok, nakakadena. Ang babaeng ito ay payata, nangihina, pero may kung anong pamilyar sa kanya. At doon niya nakita ang pendant sa liig ng babae, kaparehas ng pendant na matagal niyang iniingatan. Hindi maaari to. Lumapit si Leo at nanginginig. Ate! Napaangat ng tingin si Teya, pero parang malayo ang tinatanaw. Ang pendant! Ang pendant na yan! Hinawakan ni Teo ang sarili niyang pendant. Ate! Ako ito! Si Leo! Unti-unting nag-focus ang tingin ni Teya kay Leo. Leo, Oo. Oo, ate, ako ito. Ang kapatid mo. hindi maaari. Patay ka na. Patay ka na. Hindi ate, buhay ako. Sinagip ako. Tinignan ni Teya ang pendant ni Leo. Ang pendant. Ang pendant na bigay ko. Oo, ate. Hindi ko pa ito hinuhubad kahit kailan. Dahan-dahang inabot ni Teya ang pendant. Leo! Leo! Buhay ka! Leo! Ate, anong ginawa nila sa'yo? Bakit ka nakakatena?
Anong kahayupang ginawa nila sa iyo? Leo, ang bahay namin, Anong tungkol sa bahay ninyo? tinumihan nila. Gumawa sila ng kasalaulaan. Dito pa man din sa bahay namin. Ano? Sinong gumawa? Ang asawa ko at ang kapatid niya. Humigpit ang hawak ni Leo sa kamay ng ate niya. Sinasaktan kanila. Araw-araw, hindi lang pisikal, pati na ng dignidad ko. Hindi na mauulit ito, ate. Nandito na ako. Leo, delikado dito. Si Hana, si Sauro. Wala silang magagawa sa iyo. May kapangyarihan na ako ngayon. Kapangyarihan. Oo. May nagbigay ng lakas sa akin para mahanap kita. Para mailigtas kita. Narinig ang mga yapak sa labas ng bahay. Ate, ligtas ka na. Hindi kita pababayaan. Leo, patawad. Hindi kita naprotektahan noon. Kapatid ko. Ako ngayon ang magpoprotekta sa iyo. Hindi ka na masasaktan paninuman. Matapos makita ang kalagayan ng kanyang ate, umapoy ang galit sa dibdib ni Leo. Dala ang kapangyarihang minana niya kay Mang Beron. Dahan-dahan siyang umakyat sa kwarto kung saan naruroon sina Hana at Sauro. Ang bawat takbang niya, puno ng galit at determinasyon. Sa loob ng kwarto, narinig niya ang mga halakhak at ungol ng dalawang taong walang pakundangan sa kanilang ginagawa. Mga hinayupa kayong dalawa! Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Asawa ka ng kapatid ko! Kapatid mo siya! Sinalaulan niyo ang bahay na ito! Anong kademonyohan ito? Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Ikaw? Ikaw yung anak ng aswang! Ano? Anong sinasabi mo? Yan ang aswang! Patayin mo yan, Sauro! Anak yan ang aswang na sumalakay sa akin! Barilin mo, Sauro! Nakuha ni Sauro ang baril sa drawer. Demonyo ka! Basta ka nalang pumasok dito! Ganyan ba ang sagot ng isang lalaking nahuli sa akto? Wala akong pakialam sa baliw mong kapatid! Kunin mo na siya at magsama-sama kayo! Lumayas kayo rito! Barilin mo na, Sauro! Barilin mo na! Nagpaputok ng baril si Sauro pero mabilis na umiwas si Leo. Yan lang ba ang kaya mo? Nagpaputok uli si Sauro, paulit-ulit pero parang hangin lang si Leo sa bilis. Bakit hindi mo matamaan? Biglang nasa harapan na ni Sauro si Leo. Inagaw ang baril. Ngayon, tingnan natin kung sino ang tunay na demonyo! Unti-unting nagbago ang anyo ni Leo. Ang kanyang mga mata ay naging mapula. Ang kanyang mga balata ay dumilim. Hindi! Aswang ka nga! Ano ka ba talaga? Pagbabayaran niyo ang pagsalaulan niyo sa kapatid ko! Kapatid mo pala ang baliw na yan! Hindi lang pala siya baliw! Aswang pa siya! Sa lahat ng taong nakilala ko, kayo ang mas asal demonyo! Mas masahol pa kayo sa aming mga aswang! Lumapit si Leo. Mas nakatatakot pa ang anyo. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang taong nag-alaga sa akin. Ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Kaya pagbabayaran mo ang lahat ng ito! Nanginginig sa takot ang magkapatid na magkayaka pa. Tumakbo kayo! Tumakas kayo! Kung ayaw niyong kainin ko kayo ngayong gabi!
Nagsimulang tumakbo ang dalawa, hubad palabas ng bahay. Tingnan natin kung makatatagal kayo sa katatakbo! Habang tumatakbo, walang pakialam sa kanilang kahubaran. Tangi ang takot sa aswang lamang ang nasa kanilang isipan. Si Leo, tahimik na sumusunod sa kanila. Pinanunood ang mga taong dati mapang-api, ngayon ay natatakot at nawawala na ng dignidad. Sa kalsada, madaling araw, may ilang taong nasa labas ng bahay. Tulungan niyo kami! May mga aswang! Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami! Ay, nako, tutog na hotdog! Ay, sus, Maria Josep! Ano yan? Ay, naku! Free show! Hinahabol kami ng aswang! Tulungan niyo kami! Ay, naka, mga kabataan ngayon, walang hiya sa katawan. Ay, sinabi mo, patignan mo, mga itsura! Maya-maya pa'y dumating ang mga pulis na nakapatrol. Ano tong kaguluhan? Sir! Sir! May aswang, sir! Hinahabol kami ng mga aswang! Totoo, sir. May aswang. Pre, baka kayo ang aswang. Kaya nga. Ano ang kababalagan ang ginagawa ninyo? Ay, natatakot kayo sa suwag. Pero sa kahihiyan ninyong dalawa, hindi kayo natakot. Dumating pa ang isa pang pulisa. Sino sila? Ay, sir, yan dalawang yan, magkapatid yan, mga anak yan ni Mario. Eh, magkapatid pala. Ay, naku, magkapatid pala. Naku, di rin naman. Magkapatid tapos ganyan. Teka nga, magkapatid kayo? Hindi talaga. Ampun lang. Mabuti na lang, hindi kayo nalason, kundi nagkataon. Sir, may violation po tayo ng Article 200. Anong article yan, sir? Grave scandal. Paggawa ng malaswang aktibidad na nakasisira ng moral ng publiko. Sa dilim, nakangiti si Leo habang pinanunood ang eksena. Karma lang yan, mga hinayupak. O sige, may ebidensya na tayo. Dali na natin sila sa presinto. Hindi! Hindi niyo kami maintindihan. Inabol kami ng mga aswang. May mga aswang, sir! Ay, nako, aswang ka dyan. Kayo ang tunay na demonyo. Dinampot ng mga pulis ang magkapatid. May karapatan kayong manahimik. Anumang sabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa korte. Tinakpan ang kahubaran ng dalawa at pinusasan ito. Hana, ano tong ginawa natin? Shut up! Manahimik ka dyan! Isinakay na sa mobil ang magkapatid. Simula pa lang ito ng parusa ninyo. Hindi pa tapos ang kabayaran sa ginawa niyo sa ate ko. Matapos ang kahiyahiyang insidente ng magkapatid, bumalik na si Leo sa bahay para kunin ang kanyang ate. Dahan-dahan niyang tinanggal ang mga kadena at binuhat niya ang ate niya palabas ng bahay na naging kulungan nito sa mahabang panahon. Sa kanyang mga bisig, ramdam niya kung gaano kapayat at kahina ang dating malakas niyang ate. Magandang umaga po. Nais ko po sanang tingnan niyo ang ate ko. May record na daw po siya dito. Anong pong pangalan ng patient? Thea Santos po. Sir, wala po kaming record ng patient na ganyan. Baka po sa ibang department, sa psychiatric ward po. Doon daw po siya dinala dati. Wala po talaga, sir. Kahit sa archives namin. Hindi maaari. Sabi nila, dinala nila sa mental hospital ang kapatid ko. Excuse me, sir. Ako po si Dr. Rivera. Tumungo sila sa isang private office ng doktor at kinausap si Leo tungkol sa kanyang kapatid. Pwede niyo po bang ikwento kung anong nangyari sa iyong ate? Sinabi nila na dinala raw siya rito sa mental hospital
Nabaliw daw po siya. Based sa aming evaluation, walang signs ng natural mental illness ang ate mo. Ano ho? Pero may nakita kaming something disturbing. May traces ng lorazepam sa kanyang system. Substantial amounts. Ano ho yun, Doc? Lorazepam, or Ativan, is a strong tranquilizer. Ginagamit ito para sa severe anxiety, pero strictly regulated dapat ang paggamit. Ibig sabihin, Based sa tests, mukhang regular siyang pinapainom nito. Way beyond safe dosage. Kaya siguro parang lutang siya. Confused. Hindi makaisip ng maayos. tumayo si Leo. Nagsimulang mamula ang mga mata. Ginawa nilang baliw ang ate ko. Sir, kailangan nating i-report ito sa authorities. Illegal administration of controlled substances. Hindi lang yan ang kasalanan nila. Sir? Ginamit nila ang gamot para kontrolin siya. Para abusuhin ang ate ko. Okay, sir. We need to document everything for the case. May mas mabilis bang paraan para magamot siya? Lumingon si Leo sa ate niya na nakahiga sa kama, payat at mahina. Akala ko, tapos ng parusa sa iyo. Hindi pa pala. Hindi pa sapat ang nangyari sa kanila. Lumabas si Leo sa ospital. Ang kanyang mga matay, unti-unting nagbago ang kulay. Lalo ka na, Hana. Hindi pa tapos para bayaran mo ang kasalanan mo. Habang si Leo ay umaapoy sa galit sa nalaman sa ospital, si Hana nakakulong sa presinto. Ang kanyang mundo'y unti-unti nang gumuguho. Ang dating mapagmataas na babae, ngayon ay nakakulong sa maliit na selda. Walang nakikinig sa kanyang mga reklamo at sigaw. Guard! Guard! Ano na naman? Hindi nyo maintindihan eh. May mga aswang! May mga aswang na humahabol sa amin! Ganap ko pa ng aswang eh. Tingin mo nga sa sarili mo. Hindi nyo naiintindihan! Kailangan ko makalabas dito! Papatayin niya ako! Papatayin ako ng aswang! Manimik ka dyan! Ate naman oh, pwede pa tumahimik ka? Gusto na naming matulog. Pagawalan niyo ako! Ayoko Hoy! dito! Ayoko dito! Tumahimik ka dyan ha? Tumahimik ka. Hindi niyo ba nakikita? Hindi ako dapat nandito. Sino kayo para ikulong ako? Sorry po, madam. Hindi po namin alam. Special ka pala. Alam niyo ba kung sinong pamilya ko? Palayain niyo ako! Papalayain ako ng papa ko! Pakawalan niyo na ako dito! Bo, may papa na oh. Kaya pala tumatakbong nakahubad. Kasama yung kapatid niya. Manahimik ka! Shut up! Shut up kayong lahat! Sir, request permission to transfer the inmate to isolation. Hindi na kaya ng mga katabi niya. Granted. Proceed with transfer. Hindi! Ayoko sa Bartolina! Please, parang awan niyo na! Oh, sige. Ayoko. Acting pa more. Ayoko. Tignan natin kung may manunood sa'yo doon sa Bartolina. Bitiwan niyo ako! Ano ba? Hindi niyo alam kung sino ko? Oo naman. Kilala kita eh. Ikaw yung babaeng tumatakbong hubad sa kalye. Sama yung kapatid mo, di ba? Diyan mo yan. Pakawalan niyo ako! Ayoko na dito! Alam mo, manahimik ka na lang. Mas tahimik pa yung ate kaysa sa'yo. Dito ka na! Hindi. Pakiusap. May mga aswang. May mga aswang na paparating. Oo, talaga. Doon ka na magdrama mag-isa ha. Hindi. Pasok na yan! Teka na! Hindi.
Ang dilim ng gabi ay yumakap sa mga pader ng kulungan. Sa loob ng selda, tanging ang mahinang ilaw mula sa pasilyo ang nagbibigay ng liwanag sa mukha ng mga bilanggo. Ngunit sa gabing ito, may kakaibang hangin ang dumaan sa rehasa. Isang malamig na simoy ng hangin na nagdala ng takot sa puso ng isang babaeng dating walang takot. Si Hana, na dating mapagmataas at malupit, ngayon nakaupo na sa isang sulok sa kanyang Bartolina. Ang kanyang mga matay nanlaki sa takot. Ramdam na ramdam ang presensya ng isang nilalang na hindi niya maintindihan. Sa bawat anino na gumagalaw sa dingding, ang kanyang puso ay kumakabog ng mas malakas. Biglang may dumating na anino. Isang presensya. Pamilyar subalit iba na ngayon si Leo na dating mahina at walang kalaban-laban. Ngayon ay may taglay na kapangyarihan at kakaibang takot. Hindi man siya nakita ng mga gwardya. Ang kanyang presensya ay ramdam ni Hana. Sino yan? Lumabas ka! Sino yan? Naalala mo ba ang latang ginawa mo sa ate ko? Wala akong ginawang mali. Siyang... Tama ng kasinungalingan. Alam ko na ang lahat. Ang gamot at ang pang-aabuso. Hindi mo maintindihan eh. Ang hindi ko maintindihan kung paano ka nakakatulog sa gabi pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa kapatid ko! Guard! May tao dito! Guard, tulong! Walang makaririnig sa'yo. Tulad ng walang nakarinig sa ate ko noon. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Aswang ka. Aswang? Ikaw ang tunay na halimaw dito, Hana! Ikaw ang sumira ng buhay ng ate ko! Hindi ko sinasadya. Natatakot lang ako. Natakot sa ano? Na mas mahalin ni Sauro ang ate ko kesa sa'yo! Biglang may narinig ng mga yapak sa labas. Hoy! Anong ingay yan dyan? Tulong! May aswang! May aswang dito! Tulungan niyo ako! Leo, tama na. Pero ate, Hindi ito ang paraan. Hayaan mo siyang magdusa sa kanyang konsensya. Ikaw? Paano ka? Kumaling na ako, Hana. Hindi mo na ako kayang kontrolin. Hindi! Hindi! Kayo ang mga baliw! Kayo yung mga baliw! Tingnan mo ang sarili mo, Hana. Sino ngayon ang mukhang baliw? dumating ang guard at binuksan ang pinto. Ano ba nangyayari dito? Wala na si Leo at Thea. Pumasok na ang guard. Nandito sila! Nandito yung mga aswang! Yung mga baliw! Nandito sila! Mukhang ikaw ang nababaliw dito. Nakakabaliw talaga ang pumatol sa kapatid. Sa labas ng kulungan, magkahawa kamay na naglalakad sina Leo at Thea. Ang pendant sa kanilang liig ay kumikinang sa liwanag ng buwan, simbolo ng kanilang muling pagtatagpo at ng hustisyang kanilang nakamit. Tapos na ate. Tapos na. Tumango si Thea, ang kanyang mga matay puno ng luha. Hindi na ang kalungkutan, kundi ng kagalakan. Sa wakas, nakalaya na siya sa lahat ng sakit at kahirapan. Sa likod nila, patuloy pa ring naririnig ang mga sigaw ni Hana. Ngunit ito'y unti-unti nang nawawala sa hangin ng gabi, tulad ng lahat ng masamang alaala na dati bumagabag sa kanila. Sa pagdaan ng mga taon, unti-unti nang gumagaling ang mga sugat, hindi lang ang pisikala ng mga peklat, kundi pati na ang mga sugat sa puso at ng kaluluwa ng magkapatid. Si Thea, ang dating bihag ng sariling tahanan, ay muling natutong umiti at tumawa. Sa tulong ng therapy, walang sawang suporta ni Leo, natagpuan siyang muli nang may lakas na akala niya'y matagal nang nawala. Si Leo naman, ginamit ang kapangyarihang minana niya para tumulong sa mga naaapi.
Hindi na siya nagpapadala sa galit, sa halip ay naging tagapagtanggol ng mga mahihina. Ang mga aral ni Mang Beron tungkol sa paggamit ng kapangyarihan para sa kabutihan ay naging gabay ng kanyang mga hakbang. Ate, kumusta ang tulog mo? Mahimbing. Unang beses sa matagal na panahon. Masaya ako at nakikita kayong nakangiti uli. Dahil sa iyo, Leo, binigyan mo ko ng dahilan para mabuhay ulit. Napansin ni Leo ang diary sa mesa. Nagsusulat ka ng diary? Oo, pero ngayon, masaya na ang mga kwento. Hindi na tungkol sa sakit. Sa foundation na kanilang itinatag, may mga babaeng dumating para humingi ng tulong. Natatakot po ako. Hindi ko po alam kung paano po ako magsisimula ulit. Naiintindihan kita. Ako rin, dating ganyan. Pero tingnan mo ako ngayon. Hindi kayo nag-iisa. May mga taong handang tumulong. Sa garden ng foundation kung saan may mga halaman at bulaklak. Alam mo, Leo, ang mga bulaklak nito, parang tayo. Paano? Kahit ilang beses mong tapakan, kung bibigyan mo ng pangalawang pagkakataon, muling sisibol, mas maganda pa sa dati. Sa paglipas ng mga panahon, ang foundation nila ay naging sanctuary ng mga nawala ng pag-asa. Ang dating bahay na pinangyarihan ng kasamaan ay kanilang ginawang lugar ng pagbabagong buhay. Dito maraming kwento ng katatagan at pagbangon na buo. Sa isang therapy session, Hindi madali ang magpatawad, pero kailangan nating gawin ito. Hindi para sa kanila, kung hindi para sa ating mga sarili. Paano po kayo nagpatawad? Unti-unti. Katulad ng paglalakad. Hindi mo kaagad malalakbay ang 1 milya. Magsisimula ka sa isang hakbang. at may kasama kang maglakad. Ang pinakadakilang tagumpay nila ay hindi ang paghihiganti sa mga nang samantala ng kanilang pagkatao, kundi ang pagbibigay ng bagong pag-asa sa mga nawalan nito. Ang dating kwento ng kalungkutan ay naging kwento ng pagmamahal at pagbabago. Isang patunay na ang pagmamahalan ng magkapatid kapag pinagtibay ng panahon at pagsubok ay hindi maaaring matinag kahit anumang unos. Leo, salamat Salamat para saan? sa pagbabalik, sa hindi pagsuko, at sa pagmamahal. Pangako natin to nun, di ba? Na walang iwanan. At tinupad natin yun. Sa pagbaba ng gabi, ang mga bituin ay kumikinang sa langit. Saksi ang kwento ng dalawang kaluluwa na nagtagumpay laban sa dilim. Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal at pag-unawa. Ang kanilang kwento naging inspirasyon sa maraming tao. Patunay lamang na ang pinakamadilim na gabi ay may katapusan din at ang bukang liwayway may bagong pag-asa na naghihintay.